Sus, mga bro, sobrang laking ahas na ito. Kaya pala laging nawawala o nauubos ang mga alagang manok ng mga taga rito. Ito pala yung bumibiktima. Ito pala yung salarin. Sayang tong manok na to. May lahi pa naman to. Kaya lang, wala na, dedo na. Dinedo na nitong napakalaking sawa. Rescue po ito ni Cobra Friends, no? Isa sa pinakamagaling na snake catcher dito sa ating bansa. Yan po si Cobra Friends, yung may hawak-hawak ng napakalaking sawa. Kaya kung mayroon kayong ipahuhuli, kontakin nyo lang si Cobra Friends. Cobra Friends! Sus, grabe. Ang laking ahas na ito. Haba pa. Ilang manok na kaya ang naubos nito? Ito pong hawak-hawak natin ngayon. Ito po ay isang python. Wala po itong kamandag. Pero napakadaming ngipin ito. Hindi basta-basta ang ngipin ito. Ganito pala kadami ang ngipin ng mga sawa o python, no? Kumpara mo sa mga cobra na 4 lamang ang kanilang mga pangil, pero ito sobrang dami nito. Kaya kapag nakagat ka nito, malamang hindi ka na talaga makakawala sa dami ba naman ang ngipin nito na puro matutulis at pasalungat pa, no? Isa ito sa mga ahas na dapat nating katakutan. Palalabasin natin yung kanyang kamandag. Kunting pisil-pisil lang, ayan, parang syrup yung kanyang kamandag. Napakatindi ng kamandag nito. Ito po ay isang king cobra. Kung mapapansin nyo yung kanyang pattern sa kanyang ulo na parang butterfly, king cobra po ito. Alam naman natin na ang king cobra ang isa sa pinakamakamandag na ahas sa buong mundo. Mayroong ahas dito na nagpalit ng balat, kaya lang may naiwan pang balat dito sa kanyang mata. Kailangan natin dahan-dahanin tanggalin para matanggal yung nakatakip sa kanyang mga mata. Dahan-dahan lang, ayan. Napakadelikado kasi ng ahas na to. Meron pa yun dito sa kabilang mata. Ayan. Kapag natanggal to, nakakakita na siya ng maayos. Kailangan dahan-dahan lang na may halong pag-iingat. Ayan, tanggal na. King cobra po ito, no? May pattern kasi sa kanyang ulo na parang butterfly. King cobra to, pero kung tawagin ito sa ibabanaon, no? May mga manok kasi dito. Kaya naaakit siya sa amoy ng mga manok. Pero kung mapapansin nyo, medyo malabo na yung kanyang mga mata at dumidepende na nga lang siya sa kanyang pangamoy. Medyo may katandaan na rin tong ahas na to, no? Pero ganun pa man, sobrang taas pa rin ng kamandag nito. Kaya doon sa may mga alagang manok, mag-iingat na lang tayo kasi lapitin talaga ng mga ahas ang mga manok. May ahas dito sa may puno ng mangga. Eto, oh, sus, grabe, ang laki. Oh, sus, grabe. Sobrang laki nito. Sawa ito or python. Kung tawagin naman ng iba, bitin. I-rescue natin to para hindi naman makapaminsala ng iba or bago pa mahuli ang lahat, no? Isusurrender natin ito sa DENR. Ayan, may ahas na naman dito na umaakyat ng puno, no? Medyo maliit lang to, hindi to gaanong kalakihan. Kumpara doon sa mga nauna kong nakita na talagang malalaki. Ito, maliit lang to. Hindi lang isa o dalawang beses akong nakakita ng mga ahas na umaakyat ng puno. Siguro mga pangatlong beses ko na to na makakita ng ahas na umaakyat ng puno. Basic na basic lang sa kanila umakyat ng puno hanggang doon sa pinakadulo. Pero ang tanong, bakit nga ba kailangan pa nilang umakyat sa mataas na puno? Paki-comment na lang mga bro.